Purihin ng kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong mga hinirang na tao ay matyaga mong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pagunlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, nasa saliksik na espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinatanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakapagpapayo sa kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gawa ngay upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y nilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdarasal sa misang ito ang ating mga kapatid, mga kababayan na malubhang naapektuhan ng bagyo at baha. At marami sa kanila ngayon ang dumaranas ng matinding paghihirap. Kaya nga nawa ang kanilang pananalig sa Diyos, ang paghugutan nila ng lakas at ang pagmamalasakit natin na kanilang mga kapatid ngayong panahon ng pangangailangan at kagipitan ay magbigay lunas din sa mga kasakitan at pagsubok na kanilang dinaranas ngayon. Sa unang pagbasa, nilinaw ni San Pablo na maiintindihan lamang ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang puspos ng Espiritu lamang ang makakaunawa sa Diyos at makakakilala sa Diyos. Ang puno ng kamunduhan, hindi niya maiintindihan ng Diyos. Ang puno ng kamunduhan, ang pananaw lang niya sa pamamaraan ng Diyos ay kalokohan, kabuktutan, at walang kabuluhan. Kaya pala, minsan, mahirap maintindihan ng tao ang pamamaraan ng Diyos. Kapag narinig natin at ipinapaalala sa atin, halimbawa, magpatawad, alam natin may mga taong hindi naniniwala sa pagpapatawad. Para sa kanila, kaduwagan, kahangalan, kalokohan ang magpatawad. Ngayong panahon na halimbawa ay may kagipitan, maririnig natin ang panawagan ni Jesus Nazareno, pagmalasakit, tumulong. Pero sabihin ng iba, bakit ako tutulong? Ako nga nangangailangan pa rin. Ako nga hirap din. Kaya nga't minsan, nararamdaman natin yun, ibinubulong maging sa sarili natin. Maging practical ka. Hindi uubra rito ngayon ng pabanal-banal, pamartir-martir, pabaya-bayani. Isipin mo ang sarili mo, unahin mo ang sarili mo. Huwag kang magsasabi ng totoo, ikaw lang ang mapapahamak. Kaya pala, dahil kung hindi tayo puspos ng Espiritu, hindi natin maiintindihang tunay ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga minsan naguguluhan tayo sa buhay. Kaya nga minsan nakala natin kapag dumadaan tayo sa pagsubok, iisipin minsan natin, hindi na ako mahal ng Diyos. Kasi para sa atin, hindi natin maintindihan, mahal pa rin pala ng Diyos yung dumadaan ng pagsubok. Mahal pa rin pala ng Diyos yung mga kakulangan sa buhay. Huwag nyo agad iisipin, yung mga binaha, pinaparusahan niya ng Diyos. Mga makasalanan kasi yung mga dumadanas ngayon ng hindi maganda sa buhay. Huwag po tayo agad-agad mag-isip ng ganyan. Dahil hindi rin natin agad-agad naiintindihan ng pamamaraan ng Diyos. Kaya nga tayo nagdadasal sa Espiritu upang tayo'y mas maliwanagan sa pamamaraan ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi sapat lang ang malaman ang pamamaraan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig natin
may lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At hindi ba kayo nagtataka? Sa lahat ng taong nandoon, yung inaalihan pa ng masamang espiritu, ang nakakilala kay Jesus Nazareno. Siya pa yung nagsabing, kilala kita, ikaw ang banal ng Diyos. Biruin niyo yun, yung inaalihan pa ng demonyo ang kilala kay Jesus Nazareno. Naalala nyo kahapon yung mga taga Nazaret, hindi nila nakilala si Jesus Nazareno, kaya nga pinagtabuyan nila siya. Pero ngayon, yung demonyo pa ang nakakilala. Kaya hindi rin sapat ang karunungan. Tandaan nyo, maging ang demonyo, kilala si Jesus Nazareno. Maging ang demonyo, kabisado ang Biblia. Maging ang demonyo, alam ang salita ng Diyos. Ngunit ano ang pagkakaiba? Kaya dito mapaghihiwalay sino ang puspos ng Espiritu Santo. Hindi lang niya kilala at nauunawaan ng pamamaraan ng Diyos. Nagpapaubaya din siya sa pamamaraan ng Diyos. Yun ang malaking pagkakaiba. Ang demonyo, kilala niya si Jesus, pero hindi siya sumasamba kay Jesus. Alam niya si Jesus ang anak ng Diyos, pero dahil sa pride, dahil sa pagiging makasarili, hindi siya yuyuko, magpapaubaya sa Diyos. Pipiliin pa rin niya ang kasalanan. Kaya ang inaalihan ng demonyo, hindi lang yung umiikot ang ulo o kung ano-anong sinasabi o nanlilisik ang mata. Pag pinapabayaan natin ang kasalanan, sumira sa ating buhay. Bagamat kilala natin si Jesus Nazareno, baka nga minsan, pagkilala natin sarili natin, deboto pa tayo kay Jesus Nazareno. Kasi nagsisimba pa tayo tuwing Biyernes. Nagpuprosesyon pa tayo, nagnonobena tayo. Pero sa kaloob-looban, hindi pa rin tayo nagpapaubaya kay Jesus Nazareno. Tayo pa rin ang nasusunod. Pinipili pa rin natin ang kasalanan. Hindi pa rin tayo tunay na pupuspos ng Espiritu Santo. Sapagkat ang tunay na napupuspos ng Espiritu Santo, kinikilala niya ang Diyos, nauunawaan niya ang Diyos, at higit sa lahat, tumatalima siya sa Diyos. Kaya sa misang ito, mga kapatid, ito po yung mga ipagdasal natin. Siguro iba sa atin, nando sa unang bahagi, hindi pa natin lubos na matalastas ang pamamaraan ng Diyos. Nalilito tayo. Kaya minsan ang binubulong ng demonyo sa iyo, hindi ka na mahal ng Diyos. Pinabayaan ka na ni Jesus Nazareno. Kahit na deboto ka, kahit na nagsisimba ka, kahit na gumagawa ka ng mabuti. Pinapaniwala tayo. Kasi hindi natin maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Magdasal tayo na maliwanagan tayo. O dili kaya, nandun ka sa bahagi ng buhay na, kilala mo ang Diyos. Alam mong si Jesus ang kabanal-banalan. Pero sa bandang huli, hinahayaan pa rin nating sirain tayo ng kasalanan. Sa bandang huli, mas pinipili pa rin natin ang mali at tumatalikod talaga tayo sa Kanya. Kaya't ang kailangan naman natin, hiling sa Espiritu ng Diyos, ang kababaang loob na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ipagdasal natin, katulad ng mahal na Birheng Maria, na mapuspos tayo ng Espiritu Santo upang makilala natin, maunawaan natin, at higit sa lahat, masunod natin
ang kalooban ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya manalangin tayo, iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay yunawang paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan.
Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista, San Gregorio, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang tunay na puspos ng banal na Espiritu ay ang siyang kumikilala, umuunawa, at sumusunod sa kalooban at pamamaraan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin.